Bago pa man kami tuluyang lumipat sa baryo ni nanay, ilang buwan na niyang binabanggit ang ideyang iyon. Sa una, inakala kong biro lang niya o pansamantalang bugso ng damdamin. Lumaki kasi kami sa lungsod, sanay sa ingay ng mga sasakyan, sa mga kalyeng laging may tao, at sa liwanag ng mga post sa gabi. Ang baryo ni nanay, ayon sa mga kwento niya, ay isang tahimik na lugar na napapaligiran ng kagubatan at bukirin, isang lugar kung saan hindi pa gaanong abot ang teknolohiya. Pero isang araw, tila nagbago ang ihip ng hangin. Anak, wika ni nanay habang nag-aalmusal kami, babalik na tayo sa baryo. Doon na tayo titira. Napatigil ako sa pagsubo ng sinangag. Ha? Bakit po? Wala naman tayong kamag-anak doon na madalas nating puntahan, may kailangan akong asikasuhin sa baryo, sagot niya habang iniiwas ang tingin. Hindi ko na pinilit pa. Nakasanayan ko na rin na kapag may sinasabi si nanay na may halong kabigatan sa tinig, madalas ay may mas malalim pa siyang dahilan. Makalipas ang isang linggo, iniwan na namin ang aming inuupahang apartment sa Maynila. Isinakay namin ang ilang maleta sa isang lumang van na pinapunta ni nanay. Tatlo lang kami, ako, si nanay, at si bunso na 6 na taong gulang pa lamang. Sa daan pa lang, ramdam ko na agad ang pagbabago. Habang papalayo kami sa syudad at palapit sa probinsya, unti-unti nang nawawala ang mga gusali, at unti-unting napapalitan ng mga puno, palayan, at mga bahay na yari sa kahoy at pawid. Nakakabighani sa unang tingin. Tahimik. Presko ang hangin. Pero may kakaibang lamig na bumabalot sa paligid, kahit tanghaling tapat. Pagdating namin sa baryo, sinalubong kami ng ilang kamag-anak ni nanay. Matatanda na karamihan, at tila pamilyar agad sa amin, kahit matagal na kaming hindi bumibisita. Ang laki na ng anak mo, Lorna, ani ng isang matandang babae na tinawag ni nanay na Aling Tesing. At ang gwapo. Mana sa tatay. Napangiti lang si nanay. Magkakamali ka dyan, Tesing. Di mo pa nakikilala ang ama ng mga anak ko. Tahimik lang akong nakinig sa kanilang usapan. Napansin ko ang mga mata ni Aling Tesing, matalim ang tingin, pero may kabaitan sa dulo ng mga salita niya. Marahil sanay lang siyang nagmamasid. Ang bahay na tutuluyan namin ay luma na. Yari ito sa kahoy, may malawak na balkonahe, at may 2 palapag. Ayon kay nanay, bahay iyon ng kanyang yumaong lolo't lola. Matagal na rin daw walang tumitira doon kaya kailangan pa ng kaunting linis at ayos. Ngunit kahit may alikabok at sapot ng gagamba, may kakaibang ganda ang bahay. Parang may kwento ito na gustong ikwento, ngunit nananatiling nakatago sa pagitan ng mga haligi at pader. Unang gabi pa lang namin sa baryo, agad kong napansin na kakaiba ang katahimikan dito. Sa syudad, may huni pa rin ng mga sasakyan kahit 10 oras ng gabi. Dito, tanging huni ng kuliglig, hiyaw ng tuko, at minsan ay tila mga yapak sa bubong o paligid ng bahay. Nanay, may naririnig po akong parang naglalakad sa labas, bulong ko habang nakahiga sa papag. Hayaan mo lang. Ganyan talaga dito. Baka pusa o kambing lang yan, sagot ni nanay, pero hindi ako kumbinsido. Hindi tunog hayop ang mga yapak. Mas mabigat. Parang paa ng tao. Kinabukasan, sinimulan naming ayusin ang paligid. Si bunso ay abala sa pagtakbo-takbo sa bakuran, habang ako naman ay naglilinis ng mga bintana. Sa isang iglap, napatingin ako sa gubat sa di kalayuan. May nakita akong silweta ng isang tao, matangkad, payat, at tila hindi gumagalaw. Saglit akong napatingin, at nang muli akong bumalik ng tingin, nawala ito. Kinilabutan ako. Kuya, may tao doon sa puno, tanong ni bunso. Hindi ko alam kung natatakot ako o namamalikmata lang. Pero isang bagay ang malinaw, may presensya sa baryong ito na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Sa sumunod na mga araw, patuloy naming inaayos ang bahay, nakikipag-ugnayan sa mga kapitbahay, at pinipilit makibagay sa bagong pamumuhay.
Pero habang lumilipas ang oras, parami ng parami ang mga bagay na tila may itinatagong hiwaga. Minsan, may maririnig kang boses sa labas ng bintana, malamig, pabulong, na tila tumatawag ng pangalan mo. At laging may paalala si nanay tuwing sasapit ang dilim, huwag kayong lalabas ng bahay kapag 12:00 na ng gabi. Kahit anong mangyari, huwag kayong lalapit sa bintana o pintuan. Bakit po, tanong ko minsan. Basta. Hindi mo na kailangang malaman ngayon, sagot niya sabay sara ng bintana. At doon ko naisip baka may dahilan kung bakit kami talaga dinala ni nanay dito. Ang unang linggo namin sa baryo ay tila isang paglalakbay sa panibagong mundo. Maganda ang tanawin, presko ang hangin, at mababait naman ang mga kapitbahay. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may gumuguhit na kaba sa bawat gabi. Pagdating ng 6:00, halos sabay-sabay na nagsasara ng bintana ang mga tao. Maririnig mo ang kalansing ng mga kandado at ang pagbagsak ng mga tabing sa bawat tahanan. Parang may kasunduan silang lahat na kapag dumilim na, ang labas ay hindi naligtas. Nanay, bakit po parang takot lahat sa gabi? Tanong ko minsan habang sinasara namin ang mga bintana. Tumingin siya sa akin, saglit na natigilan. Basta, anak. Huwag mo nang tanungin. Sundin mo na lang muna. Naging mas mapagmatsyag ako simula noon. Minsan, habang nasa itaas kami ng bahay at naghahapunan, maririnig mo ang mga aso na nag-uunahang tumahol. Tila may dumarating na hindi karaniwang bisita. Sa isang gabi, may narinig kaming malalakas na kaluskos sa bubong. Takpan mo ang tenga ng kapatid mo, utos ni nanay habang hawak ang krusipiho. Ganoon lang kami buong gabi, nakaupo, walang imik, habang may kung anong nilalang ang tila gumagala sa bubong ng bahay. Kinabukasan, kinausap ko ang isa sa mga batang kapitbahay na si Kiko. Bakit parang lahat kayo dito takot kapag gabi? Tanong ko. Napatingin siya sa paligid bago sumagot. Bawal po magsalita tungkol sa mga yon. Baka marinig ka. Mga ano? Basta po, hindi tao. Hindi hayop. Pero nandito sila tuwing gabi. Hindi ko na siya kinulit pa. Pero habang lumilipas ang mga gabi, parami ng parami ang mga palatandaan. Minsan, may makikita kang anino sa gilid ng bintana, mabilis, parang anino lang, pero rinig mong mabigat ang yapak. Minsan may amoy din, mabaho, tulad ng nabubulok na karne, na biglang sumusulpot kahit sarado ang bahay. Dumating ang isang gabi na hindi ko malilimutan. 11:00 ng gabi, naalimpungatan ako. May narinig akong kaluskos sa labas ng silid. Tumayo ako't sumilip sa bintana ng kwarto. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, may nakita akong isang matandang babae, nakasuot ng kulay abong duster, pero nakayuko at tila may kinukuha sa lupa. Tiningnan ko siya ng mas mabuti. Ang paa niya hindi paa ng tao. Para itong paa ng ibon, may kaliskis at matutulis ang mga kuko. Napaatras ako at halos matumba. Dali-dali akong bumalik sa kama at nagtalukbong ng kumot. Hindi ako gumalaw hanggang sa marinig kong tila umalis na siya. Kinabukasan, ikinuwento ko kay nanay ang nakita ko. Hindi siya nagulat. Sa halip, tinawag niya ako sa kusina at pinaupo. May mga bagay dito na hindi mo dapat basta pinapansin. Hindi mo rin sila dapat kinakausap kahit kailan. Lalo na kung hating gabi, wika niya. Pero nanay, totoo ba yun? Tao ba yun o aswang, anak? Sagot niya ng direkta. At hindi lang isa ang narito. Marami sila. Lalo na kapag bilog ang buwan. Nanlamig ako. Ang salitang iyon, aswang, ay madalas kong naririnig sa mga kwento sa radyo o pelikula. Hindi ko inakala na masasabi ito ni nanay ng ganoon lang, para bang bahagi lang ng araw-araw naming buhay. Simula noon, nagbago ang lahat. Tuwing gabi, pinapahiran na ni nanay ng langis na may dasal ang aming noo at pulso.
Pinailawan niya ang lahat ng kandila sa altar tuwing alas 6. Sa aming kwarto, may mga dahon ng bawang na nakasabit sa itaas ng pintuan. Nakakatulong yan, sabi niya. Hindi man nila tayo mapasok, sinusubukan pa rin nila. Minsan, habang natutulog si Bunso, bigla siyang nagising na umiiyak. Ate, may humihila sa paa ko, walang tao sa paligid, pero ang kurtina sa bintana ay bahagyang gumagalaw kahit walang hangin. Tumagal pa ng ilang linggo ang mga gabing punong-puno ng kaba. Hindi ko alam kung ano ang pinakanakakatakot, ang aswang na dumadaan sa bubong, ang mga aninong nagmamasid, o ang ideya na baka isa sa mga kapitbahay namin ay hindi rin ganap na tao. Ang pinakapinagtatakhan ko ay si Nanay. Bakit parang alam niya ang lahat ng dapat gawin? Parang sanay siya. Para bang dati na niya itong naranasan. At doon ko unang naisip baka may itinatago rin siya sa amin. Makalipas ang ilang linggo sa baryo, unti-unti na akong nasanay sa buhay probinsya. Kahit may takot sa gabi, mas madali na akong makatulog. Sa umaga, abala kami ni Nanay sa mga gawaing bahay at paminsan-minsan ay tumutulong ako sa mga kapitbahay sa maliit na palengke. Doon ko nakilala si Ruben, isang batang kapwa ko 12 anyos, payat pero masigla, at parang mas matanda mag-isip sa edad niya. Bago ka dito, no? Tanong niya sa akin habang bitbit ang basket ng kamote. Anak ako ni Aling Lorna. Galing kami sa Maynila. Ngumiti siya. Ako si Ruben. Gusto mong sumama sa gubat mamaya? Napakunot no ako. Sa gubat? Bawal daw doon, sabi ni Nanay. Hindi naman kami lalayo. Doon lang sa gilid. Marami doong santol at bayabas. Masarap. Sa kabila ng pag-aalinlangan, sumama ako. Sa wakas, may kalaro na ako. Tahimik ang buhay sa baryo at bihira akong makakita ng kasing edad ko. Sa araw na yon, tumakbo kami sa damuhan, umakyat sa puno, at nagtawanan sa simpleng laro. May mga kwento ang matatanda tungkol sa gubat, sabi niya habang nagpapahinga kami sa ilalim ng puno. Sabi nila may mga aswang daw dito. Hindi ka ba natatakot? Tanong ko. Umiling siya. Hindi naman sila basta nagpapakita sa araw. At saka kilala na nila ako. Napatingin ako sa kanya. Ano ibig mong sabihin? Ngumisi siya at tumayo. Basta, huwag kang masyadong papansin. Ganun lang. Kinabukasan, hinanap ko si Ruben pero hindi ko siya nakita. Hindi siya dumaan sa bahay, hindi rin nakita ng mga kapitbahay. Lumipas ang isang araw, wala pa rin. Sa ikatlong araw, nagtungo ako sa bahay nila. May kalumaan ang bahay nila at halos puro kahoy. Tinanggap ako ng kanyang lola. Lola, andyan po ba si Ruben? Napansin kong nanlaki ang mata ng matanda, sabay tumalikod. Pagbalik niya, dala niya ang isang lumang larawan. Ito ba si Ruben? Opo. Siya po. Saglit siyang natigilan. Anak, matagal nang wala si Ruben, nagtaka ako. Po. Kakausap ko lang po sa kanya nung isang araw. Magkaibigan kami. Umiling ang matanda, lumapit at mahinang bumulong, si Ruben 7 taon nang nawawala. Huling nakita sa gubat. Hindi na siya natagpuan. Ang katawan niya hindi rin nakita. Sabi nila, kinuha ng aswang. Nanlambot ang tuhod ko. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung niloloko lang ako o totoo ang lahat ng sinabi ng matanda. Umalis akong tuliro, parang may bumaligtad sa tiyan ko. Pagdating ko sa bahay, agad kong kinausap si Nanay. Nanay, may nakita akong bata, si Ruben, pero sabi ng lola niya, matagal na raw patay yon. Na nahimik si Nanay. Dahan-dahang humugot ng hininga at tumingin sa akin ng diretsyo sa mata. May mga kaluluwa sa baryong ito na hindi matahimik, sabi niya.
Lalo na yung mga pinatay o kinuha ng mga nilalang sa dilim. Minsan nagpapakita sila. Minsan akala mo buhay pa sila, pero hindi mo alam baka kaluluwa na lang yon. Pero kausap ko siya, nanay. Nilaro ko pa siya. Hindi mo dapat siya kinaibigan, matigas niyang sagot. Ang gubat ay hindi laruan. At hindi lahat ng tao sa baryo ay dapat mong kausapin kahit mukhang bata. Kinabukasan, binalikan ko ang gubat. Dala ko ang mga santol na nakuha namin noon. Nilapag ko sa ilalim ng punong inupuan namin. Tahimik ang paligid. Wala si Ruben. Pero sa hangin, narinig ko ang isang pamilyar na tinig. Salamat, agad akong lumingon. Walang tao. Takot man, hindi ko maiwasang malungkot. Sa baryong ito, pati ang mga patay ay tila nananatiling nakakulong. At ang pagkakaibigang alam kong totoo, ay isa palang paalala na sa lugar na ito, ang buhay at kamatayan ay manipis lang ang pagitan. Mula noon, mas naging tahimik ako. Hindi ko na binanggit si Ruben kahit kanino. Pero sa puso ko, alam kong totoo siya. Na kahit isang iglap lang, may bahagi siyang tumawid sa buhay ko. At sa mga gabing maririnig ko ang mga yabag sa labas, minsan naiisip ko baka hindi lang mga aswang ang gumagala. Baka pati mga bata na hindi na nakauwi. Mula noong nawala si Ruben, naging mas mapanlikha ang imahinasyon ko. Lahat ng anino, tunog at kahit amoy, tila may kahulugan. Parang lahat ay may tinatagong lihim. Pero ang pinakakinatatakutan ko ay dumating rin ang sandaling makakita ako ng isa sa kanila, ang aswang. Noong gabi ng pangyayari, bilog na bilog ang buwan. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik. Wala ni isang aso ang tahol, ni isang kuliglig ang umiingay. Si nanay ay abalang nagdarasal sa altar, habang si bunso ay mahimbing ang tulog. Ako naman ay hindi mapakali. May nararamdaman akong hindi ko maipaliwanag, parang may matang nakamasid, parang may humihinga sa likod ko. Kaya't dali-dali akong lumipat ng kwarto ni nanay at doon na nakitulog. 12:00 na ng gabi nang bigla akong magising. May mahinang ituktok sa bubong. Una ay isa tapos dalawang sunod. Para bang may naglalakad na mabigat. Pinilit kong huwag kumilos. Nasa likuran ko si nanay at mahigpit ang kapit niya sa rosaryo. Hindi ko alam kung gising siya o nagkukunwaring tulog. Ang tuktok ay nauwi sa parang paghagod at sa kagaralgal na paghinga. Eve! Pumikit ako ng mahigpit. Humigpit din ang yakap ni nanay sa akin. Huwag kang kikibo, bulong niya. Huwag mong bubuksan ang mga mata mo. Pero matigas ang ulo ko. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mata, bahagya lang, sapat para makita ang labas ng bintana. Doon ko siya nakita. Nakaupo sa bubong ng bahay sa tapat. Mahaba ang buhok, halos tumatakip sa mukha. Mapayat, parang tuyong kahoy ang katawan. Nakalawit ang dila, mahaba at pula. Ang mga kuko sa kamay at paa ay matutulis, para bang kayang humati ng kahoy. Hindi siya gumagalaw. Nakatingin lang siya sa bahay namin. Tahimik. Pero ang pakiramdam ko, tinitignan niya ako. Biglang gumalaw ang kanyang ulo. Kumaluskos ang bubong. Tumalon siya pababa, pero wala akong narinig na lagapak. Parang may pakpak. Mabilis akong napatalikod at napaiyak sa takot. Si nanay ay mariing nagdasal habang hawak-hawak kami ni bunso. Ilang saglit pa, may marahang pagkamot sa pader ng aming bahay. Parang may pumapalibot sa paligid. Pagkalipas ng halos kalahating oras, tuluyang tumahimik ang paligid. Pero hindi ako natulog buong gabi. Kinabukasan, pinuntahan namin ni nanay si Aling Cora, isang matandang albularyo sa baryo. Siya raw ang pinakamarunong pagdating sa mga nilalang na hindi dapat nababanggit. Pagpasok pa lang namin sa kanyang bahay, sinabi niya agad, may sumubok na sa inyo kagabi. Hindi pa kami nakakapagsalita.
Bilog ang buwan. Panahon na naman ng lakas nila. Pero mabutit hindi sila pumasok. Malakas ang dasal mo, Lorna, sabi niya kay nanay. Doon ko na lamang matagal nang kilala ni nanay ang mga ito. At ang mas ikinagulat ko, si nanay pala mismo ay tinuruan dati ng pangontra. Pero hindi raw niya ginamit ang kaalaman dahil pinili niyang iwan ang baryo noon para sa mas tahimik na buhay. Hindi mo pwedeng takasan yan, Lorna, sabi ni Aling Cora. Umuwi at umuwi ang dugo sa pinanggalingan. Lalo akong natakot. Ibig sabihin, kahit saan kami magpunta, susundan kami ng mga nilalang na ito. Bago kami umalis, binigyan kami ni Aling Cora ng mga sangkap, langis na may ugat ng tawa-tawa, pinatuyong balat ng ahas, at buto ng paminta. Lahat daw iyon ay pananggalang. Pero tandaan nyo, babala niya. Hindi sapat ang anting-anting kung mahina ang loob ninyo. Kung may takot, papasukin nila. Pag-uwi namin, agad na sinabit ni nanay ang mga sangkap sa bintana at pintuan. Binigyan rin niya ako ng maliit na bote ng langis na dapat ko raw ipahid sa batok at pusod tuwing gabi. Simula noon, mas naging matatag kami. Pero ang alaala ng nakita kong nilalang ay hindi ko malilimutan. Lalo na ang kanyang mga mata, itim, walang puti, pero parang buhay na buhay. Sa bawat gabi, nakikiramdam ako. Hindi ko alam kung kailan siya babalik. Pero alam kong babalik siya. Dahil minsan na niyang nakita ang bahay namin. At ako, nakita ko siya. At ang tingin niya sa akin, hindi bilang isang bata, kundi isang biktima na hindi pa niya nakuha. Matapos ang gabing nakita ko ang aswang, marami nang nagbago sa pakikitungo ni nanay sa akin. Mas naging mahigpit siya, bawal akong lumabas pagtakip silim, bawal akong kumain ng kahit anong pagkain na hindi siya ang nagluto, at lalo akong pinagbawalan na pumasok sa gubat. Hindi ko agad naintindihan kung bakit, pero unti-unti kong natuklasan, may itinatago si nanay. May lihim siyang hindi pa niya sinasabi, at may kinalaman ito sa mga aswang. Isang hapon, habang nagpapakain ako ng manok sa likod bahay, narinig kong may nag-uusap sina nanay at Aling Cora. Hindi nila alam na nandoon ako sa may puno ng bayabas, at bahagyang bukas ang bintana ng kusina. Sinasabi ko na nga ba, Lorna, hindi mo dapat dinala rito ang mga bata, sabi ni Aling Cora. Wala na akong choice. Nabigla kami nang mawalan ng tirahan sa Maynila. Ang baryo lang ang natitirang pwede naming uwian. Pero alam mong may utang ka pa rito, lalo na sa mga nilalang ng gubat. Hindi ka pa lubusang ligtas. Nanlamig ang katawan ko. Utang? Kay sino? Naiintindihan ko, Cora, sagot ni nanay. Pero hindi ko na sila hahayaang saktan ulit. Kahit anong mangyari, hindi ko na ulitin ang pagkakamali ko noon. Pagkakamali. Dahan-dahan akong umalis sa pwesto ko at nagtungo sa kwarto. Hindi ko alam kung paano magtatanong kay nanay nang hindi siya magagalit. Pero hindi ko na kaya ang bigat sa dibdib ko. Kailangan kong malaman ang totoo. Kinagabihan, habang nagsisindi si nanay ng kandila sa altar, nilapitan ko siya. Nay, ano ba talaga ang totoo? Napatingin siya sa akin. Anong ibig mong sabihin? Yung totoo po. Tungkol sa baryo. Tungkol sa mga aswang. At tungkol po sa inyo. Tahimik siya. Ilang saglit din siyang hindi nagsalita, saka siya naupo sa sahig, at pinaupo niya ako sa harap niya. Anak, may mga bagay akong itinago para maprotektahan ka. Pero ngayon mukhang wala na akong choice kundi sabihin ang lahat. Doon niya isinimulang ikwento ang totoo. Noong dalaga pa ako rito sa baryo, ako ang pinakabata sa hanay ng mga bantay, mga taong tinuruan ng mga matatanda para protektahan ang baryo laban sa mga nilalang ng dilim. Tinuruan ako ni Aling Cora. Marunong ako sa pangontra, sa dasal, sa gamit ng mga ugat at dahon. Pero isang gabi, gumawa ako ng malaking pagkakamali. Anong pagkakamali po?
May mahal akong lalaki noon, si Antonio. Hindi taga rito. Dumayo siya rito bilang magsasaka. Napamahal siya sa akin pero hindi ko alam, siya pala ay anak ng isang aswang. Gusto niya akong isama sa kanilang mundo pero tumanggi ako. Sinumpa niya ako at sinumpa ang magiging anak ko. Kaya't bago pa man kita ipanganak, ginamitan na kita ng mga pananggalang. Umalis ako ng baryo para iligtas ka. Pero hindi sapat. Dahil ngayong bumalik tayo rito naramdaman ka nilang muli. Hindi ako makapaniwala. Parang hindi totoo. Pero lahat ng pangyayari, ang pagkawala ni Ruben, ang aswang sa bubong, ang pagbisita kay Aling Cora, lahat ay may koneksyon. Lahat ng mga ito nangyari kasi may utang ako. May binawi ako sa kanila ang sarili ko. Kaya ngayong nandito na tayo, maaaring kunin nila ang pinakamahalaga sa akin. Ikaw iyon. Hindi ko napigilan ang pagluha. Hindi dahil sa galit kay nanay, kundi sa bigat ng katotohanan. Ang buong buhay ko, akala ko normal lang kami. Pero sa likod pala ng katahimikan ng baryo, may kasunduang nabasag, may sumpang bumabalik. Anong gagawin natin, Nay? Hindi tayo magpapatalo. Habang buo ang loob natin, hindi sila makakapasok. Pero kailangan ko ang tulong mo. Hindi ka na bata. At sa susunod na buwan sa gabi ng itinakdang kabilugan, babalik siya. Sino po? Si nanay ay dahan-dahang tumingin sa altar, saka mahinang bumulong, ang ama mo. Simula noong ipinagtapat ni nanay ang lihim niya tungkol sa pinagmulan ko at sa ama kong aswang, hindi na ako mapakali. Gabi-gabi, para akong may mabigat na batong nakapatong sa dibdib. Kahit katanghalian, hindi ko maiwasang tumingin sa bawat anino, makiramdam sa bawat ihip ng hangin, at matakot sa mga kaluskos kahit saan man galing. Lalong naging delikado ang gabi, lalo na nang dumating ang hudyat ng panganib, ang pagkatok sa pintuan sa gitna ng gabi. Ika-4 ng madaling araw, ginising ako ni nanay nang marinig namin ang sunod-sunod na katok. Tok-tok-tok. Mabilis pero magaan, para bang hindi kamay ng tao ang kumakatok kundi kuko o buto. Ayan na sila, mahina niyang bulong habang sinisindihan ang mga kandilang itinabi sa altar. Dinala rin niya ang bote ng langis na may ugat ng tawa-tawa, at agad akong pinahiran sa batok at pulso. Tahimik naming binuksan ang bintanang may kurtina at sumilip kami sa labas. Walang tao. Pero ang amoy ng paligid ay nag-iba, parang amoy na bubulok na karne at singaw ng basang lupa. Huwag kang lalapit sa pintuan, anak. At anuman ang marinig mo, wag na wag kang bubukas, madiin niyang bilin. Maya-maya pa, dumaan ang malamig na hangin. Nagsimula nang gumalaw ang mga aninong akala ko'y simpleng halaman lang. Unti-unti silang lumitaw sa dilim, 3 nilalang, payat, tuyo ang balat, mahahaba ang leeg, at dilaw ang mga mata. Isa sa kanila ay lumapit sa mismong pintuan namin, at may hawak itong tila kahoy o baston na may nakabigkis na hayop, isang manok, pero wala ng ulo. Mula sa labas, isang tinig ang bumigkas, "Lorna, pagbuksan mo ako." Napakapit ako kay nanay. Hindi boses lalaki. Isa itong babae, pero paos at malalim. Nakakatindig balahibo. "Hindi ko kayo papapasukin," sagot ni nanay. "Hindi kayo inanyayahan. At hindi ito tahanan ng mga tulad ninyo." Biglang nagalit ang tinig. Sumunod ang pagkalampag sa pinto, parang pinupukpok ito ng batong malaki. Tumutunog ang mga tabla, at muntik na kaming mawala ng balanse sa sobrang lakas ng tunog. "Gusto nilang pasukin ang bahay," sigaw ni nanay. "Huwag kang bibitaw." Kinuha ni nanay ang asin at pinaghagis sa mga bintana. Saka siya nagsimulang magdasal, hindi ordinaryong panalangin, isa itong sinaunang wika. Hindi ko maintindihan pero ramdam ko ang lakas nito. Parang bawat salita ay may puwersang lumalabas. Banwat gubat, silakbot lamig, itaboy ang dilim sa silong ng langit, biglang tumigil ang mga kaluskos. Huminto ang kalampag.
Nang silipin naming muli ang labas, wala na ang mga nilalang. Pero sa may pintuan, may iniwang bakas, mga marka ng kuko, 5 bakas, malalim sa kahoy, parang sinadyang ipaalam na kaya nilang pumasok kung gugustuhin nila. Bakit hindi nila tayo tinuloy, tanong ko. Dahil hindi pa ngayon ang oras nila, sagot ni nanay. Pinipilit nilang sirain ang depensa natin. Kapag bumigay tayo, saka sila papasok. Kinabukasan, sinuri ni Aling Cora ang bakuran namin. Dinala niya ang ilang halamang pangontra at sinabuyan ang paligid ng pinagpakuluang dahon ng saging na may halong asin at abo ng nyog. Lumalakas na sila, babala niya. At kung totoo nga na ang ama ng batang to ay isa sa kanila, baka hindi lang ordinaryong aswang ang bumabalik. Isa siya sa pinuno. Sa araw na yon, dumating rin ang ilan sa mga matatanda ng baryo. Ang iba'y may hawak na itak, ang ilan ay may mga palaspas at sulo. Pinalibutan nila ang bahay namin. Hindi na ito tungkol lang sa inyo, sabi ni Kapitan Fidel. Kapag pinasok nila ang bahay nyo, susunod ang buong baryo. Kailangang tayong lahat ay maghanda. Mula noon, parang naging kuta ang bahay namin. Hindi na ako pinapayagang lumabas. Si Bunso ay inilipat na muna sa bahay ni na Aling Cora. Si nanay ay hindi na natutulog ng diretsyo, laging may hawak na kandila at dasal sa labi. Ako naman, sa kabila ng takot, unti-unti kong naintindihan na ako pala ang sentro ng lahat ng ito. Dahil anak ako ng isang nilalang na mula sa dilim. Simula noong ipinagtapat ni nanay ang lihim niya tungkol sa pinagmulan ko at sa ama kong aswang, hindi na ako mapakali. Gabi-gabi, para akong may mabigat na batong nakapatong sa dibdib. Kahit katanghalian, hindi ko maiwasang tumingin sa bawat anino, makiramdam sa bawat ihip ng hangin, at matakot sa mga kaluskos kahit saan man galing. Lalong naging delikado ang gabi, lalo na nang dumating ang hudyat ng panganib, ang pagkatok sa pintuan sa gitna ng gabi. Ika-4 ng madaling araw, ginising ako ni nanay nang marinig namin ang sunod-sunod na katok. Tok-tok-tok. Mabilis pero magaan, para bang hindi kamay ng tao ang kumakatok kundi kuko o buto. Ayan na sila, mahina niyang bulong habang sinisindihan ang mga kandilang itinabi sa altar. Dinala rin niya ang bote ng langis na may ugat ng tawa-tawa, at agad akong pinahiran sa batok at pulso. Tahimik naming binuksan ang bintanang may kurtina at sumilip kami sa labas. Walang tao. Pero ang amoy ng paligid ay nag-iba, parang amoy na bubulok na karne at singaw ng basang lupa. Huwag kang lalapit sa pintuan, anak. At anuman ang marinig mo, wag kang bubukas, madiin niyang bilin. Maya-maya pa, dumaan ang malamig na hangin. Nagsimula nang gumalaw ang mga aninong akala ko'y simpleng halaman lang. Unti-unti silang lumitaw sa dilim, 3 nilalang, payat, tuyo ang balat, mahahaba ang leeg, at dilaw ang mga mata. Isa sa kanila ay lumapit sa mismong pintuan namin, at may hawak itong tila kahoy o baston na may nakabigkis na hayop, isang manok, pero wala ng ulo. Mula sa labas, isang tinig ang bumigkas, Lorna, pagbuksan mo ako, napakapit ako kay nanay. Hindi boses lalaki. Isa itong babae, pero paos at malalim. Nakakatindig balahibo. Hindi ko kayo papapasukin, sagot ni nanay. Hindi kayo inanyayahan. At hindi ito tahanan ng mga tulad ninyo. Biglang nagalit ang tinig. Sumunod ang pagkalampag sa pinto, parang pinupukpok ito ng batong malaki. Tumutunog ang mga tabla, at muntik na kaming mawala ng balanse sa sobrang lakas ng tunog. Gusto nilang pasukin ang bahay, sigaw ni nanay. Huwag kang bibitaw. Kinuha ni nanay ang asin at pinaghagis sa mga bintana. Saka siya nagsimulang magdasal, hindi ordinaryong panalangin, isa itong sinaunang wika. Hindi ko maintindihan pero ramdam ko ang lakas nito. Parang bawat salita ay may puwersang lumalabas. Banwat gubat, silakbot lamig, itaboy ang dilim sa silong ng langit, biglang tumigil ang mga kaluskos. Huminto ang kalampag.
Nang silipin naming muli ang labas, wala na ang mga nilalang. Pero sa may pintuan, may iniwang bakas, mga marka ng kuko, 5 bakas, malalim sa kahoy, parang sinadyang ipaalam na kaya nilang pumasok kung gugustuhin nila. Bakit hindi nila tayo tinuloy, tanong ko. Dahil hindi pa ngayon ang oras nila, sagot ni nanay. Pinipilit nilang sirain ang depensa natin. Kapag bumigay tayo, saka sila papasok. Kinabukasan, sinuri ni Aling Cora ang bakuran namin. Dinala niya ang ilang halamang pangontra at sinabuyan ang paligid ng pinagpakuluang dahon ng saging na may halong asin at abo ng nyog. Lumalakas na sila, babala niya. At kung totoo nga na ang ama ng batang to ay isa sa kanila, baka hindi lang ordinaryong aswang ang bumabalik. Isa siya sa pinuno. Sa araw na yon, dumating rin ang ilan sa mga matatanda ng baryo. Ang iba'y may hawak na itak, ang ilan ay may mga palaspas at sulo. Pinalibutan nila ang bahay namin. Hindi na ito tungkol lang sa inyo, sabi ni Kapitan Fidel. Kapag pinasok nila ang bahay nyo, susunod ang buong baryo. Kailangan tayong lahat ay maghanda. Mula noon, parang naging kuta ang bahay namin. Hindi na ako pinapayagang lumabas. Si Bunso ay inilipat na muna sa bahay ni na Aling Cora. Si Nanay ay hindi na natutulog ng diretsyo, laging may hawak na kandila at dasal sa labi. Ako naman, sa kabila ng takot, unti-unti kong naintindihan na ako pala ang sentro ng lahat ng ito. Dahil anak ako ng isang nilalang na mula sa dilim. Dumating ang gabing pinakakatakutan ng lahat, ang kabilugan ng buwan. Sa baryo, may kakaibang katahimikan kapag bilog ang buwan. Kahit ang mga kuliglig ay parang natatakot tumunog. Ang mga tao'y maagang nagsasara ng bahay, nagsisindi ng kandila at nagdarasal. Pero mayong gabi, mas mabigat ang hangin. Mas malamig. Mas tahimik. Halos maramdaman mo sa balat mo ang presensya ng kung anong panganib. Si Nanay, Aling Cora, at ang ilan sa matatanda ng baryo ay naghanda sa loob ng bahay namin. May altar sa bawat sulok, may asin, bawang, kandila, at isang palayok na may lamang tubig, langis, at mga dahon. Ako naman ay pinaupo sa gitna ng bahay, sa harap ng pangunahing altar. Nakaikid sa palibot ko ang pulang sinulid at may langis sa aking noo. Ngayong gabi, babalik siya, bulong ni Nanay. Si Tatay, tanong ko, bagamat nanginginig ang boses ko. Tumango siya, mabigat ang tingin. Pero hindi na siya tulad ng dati. Isa na siyang ganap na nilalang ng dilim. 11:00 ng gabi, nagsimulang lumamig ang paligid. Tumigil sa pag-ihip ang hangin. At mula sa labas, isang sigaw ang narinig, anak ko, hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong hatak sa tinig na yon. Para bang may bahagi ng puso kong nais sumagot. Para bang may koneksyon, isang hiblang hindi ko maipaliwanag. Huwag kang gagalaw, utos ni Nanay, sabay hawak sa kamay ko. Hindi na siya tao. At lalong hindi siya ang ama mong minahal ko noon. Sumunod pa ang mga alulong ng aso sa malalayong bahagi ng baryo. Sunod-sunod. Parang may paparating na panganib. Maya-maya, biglang nanginig ang buong bahay. Umalinggaw ang isang sigaw na mas matinis at matalim kaysa sa una. Isauli niyo siya. Isang malakas na hampas ang tumama sa bubong, gugugug, at parang may gumagapang na hayop sa itaas, mabilis, mabigat. Ang mga dingding ay tila nilalamutak ng matatalas na kuko. May mga aninong dumaan sa bintana, matatalas ang ngipin, mapuputla ang balat, mahahaba ang dila. Nagtipon ang mga matatanda sa harap ng pintuan. Hawak ang mga sulo at itak, nagsimula silang magdasal, Santa Maria, ilayo kami sa dilim. Si Aling Cora ay nagsaboy ng langis sa paligid habang umiikot, binubulong ang mga dasal na pangontra. Subalit kahit anong gawin nila, unti-unti nang bumibigay ang mga tabla ng bahay. Muling tumama ang isang bagay sa bubong, at ngayon, may isang nilalang na lumusot sa siwang ng kisam. Isa siyang lalaki, mahaba ang buhok, mapula ang mga mata,
at may matatalim na kuko. Tumingin siya sa akin, at doon ko nakita, mukha siyang tao, pero hindi na siya tao. Anak ko, bulong niya. Bigla siyang sumugod. Pero sa gitna ng kanyang pagtalon, sinalubong siya ni nanay ng isang basong langis na pinainit sa apoy. Sa ngalan ng liwanag, layuan mo ang anak ko. Alasisisi. Umusok ang balat ng lalaki. Napasigaw siya sa sakit at bumagsak sa sahig. Doon dumating si Kapitan Fidel at tinaga siya ng itak sa balikat. Pero hindi siya nasugatan, parang bakal ang balat niya. Doon ko naramdaman ang kakaibang pakiramdam sa loob ko. Parang may init na sumisingaw mula sa dibdib ko, naglalagablab, umiikot, humahalo sa takot ko. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla na lang akong tumayo, nilapitan siya, at sumigaw, tama na. Hindi mo ako pag-aari. Biglang tumigil ang lalaki. Napaatras siya, para bang may kung anong puwersa ang tumama sa kanya. Napatitig siya sa akin, at sa loob ng isang iglap, para bang nabura ang galit sa mukha niya, napalitan ng lungkot. Ikaw hindi ka katulad ko, bulong niya. Nasa iyo ang liwanag niya ang puso ng ina mo. Mula sa likod ko, hinagis ni nanay ang huling piraso ng pulang tela na binasbasan. Tumama ito sa lalaki at bigla siyang nagliyab. Sumigaw siya ng malakas, isang sigaw na hindi mo maririnig sa tao, ni sa hayop. Nagsimulang magliyab ang paligid niya, at sa isang kisap mata, naglaho siya sa ulap ng usok. Kasabay nito, ang mga aswang sa labas ay nagsimulang umurong. Isa-isa silang nagsitalunan sa bubungan, tumakbo sa gubat, at lumayo. Tahimik muli ang paligid. Nang tumingin ako kay nanay, umiiyak siya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkalungkot. Siya pa rin yon, sabi niya. Pero wala na siya sa mundong ito. Kinabukasan, matapos ang madugong gabing iyon ng kabilugan ng buwan, hindi na muling bumalik ang mga aswang. Pero hindi rin bumalik ang katahimikan sa puso namin. Ang bahay namin ay parang nilisan na ng liwanag, may mga bakas ng nasunog na sahig, mga sugat sa dingding, at isang amoy na hindi na maalis, ang amoy ng takot, ng pagkalito, at ng isang katotohanang pilit naming tinatanggap. Umalis kami sa baryo makalipas ang 3 araw. Hindi iyon naging madali. Ilang mga kapitbahay ang nagbigay ng tulong, pagkain, panggastos, at dasal. May ilan ring tahimik lang, nakatingin mula sa bintana, hindi alam kung dapat ba kaming kaawaan o katakutan. Bago kami tuluyang umalis, lumapit si Aling Cora kay nanay. Lorna, hindi mo kasalanan ang lahat ng to, hindi mo kasalanan na minahal mo siya. At lalong hindi kasalanan ng anak mo ang pagkatao niya. Napayuko si nanay. Hawak niya ang kamay ko, mahigpit, parang ayaw akong pakawalan kahit isang segundo. Alagaan mo siya, sabi ni Aling Cora habang hinahaplos ang aking ulo. Malaki ang magiging papel niya sa hinaharap. Marami pang darating na dilim. Pero nasa kanya rin ang liwanag. Hindi ko lubos maintindihan noon ang ibig niyang sabihin. Pero ang mga salitang iyon ay nanatili sa akin hanggang ngayon. Pagbalik namin sa Maynila, sinikap naming muling mamuhay ng normal. Si nanay ay naghanap ng bagong trabaho sa palengke. Ako na may muling pumasok sa eskwela, pilit iniiwasan ang mga katanungan ng mga guro't kaklase kung bakit kami biglang nawala ng halos 1 buwan. Pero sa gabi, hindi ako pinapalaya ng mga alaala. May mga pagkakataong nananaginip ako ng mga matang pula, ng gabing tahimik ngunit puno ng panganib, ng boses na paulit-ulit na tinatawag ako, anak ko, minsan, nagigising akong pawis na pawis, nanginginig. At ang paligid ay tila gumagalaw pa rin sa anino ng nakaraan. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi mula eskwela, naramdaman kong may sumusunod sa akin. Lumingon ako pero walang tao. Bumilis ang lakad ko. Nang makarating ako sa kanto malapit sa bahay, may nakita akong matandang babae, nakaupo sa tabi ng poste ng ilaw. Tumingin siya sa akin, at bagamat hindi ko siya kilala,
may sinabi siyang hinding-hindi ko malilimutan, hindi pa tapos ang kwento mo, iho. Tumayo siya, ngumiti, at saka naglaho sa dilim ng eskinita. Kinabukasan, tinanong ko si nanay kung posible bang may koneksyon pa rin kami ng mundo ng mga nilalang. Hindi siya agad sumagot. Ngunit sa huli, marahan siyang tumango. May dugo kang hindi mo pinili. Pero may puso ka ring pwede mong piliin. Lumipas ang mga taon. Nagbinata ako. Natuto akong tanggapin kung sino ako, na ako ay anak ng isang aswang, pero hindi ako aswang. Na nasa akin ang kapangyarihan, ngunit nasa akin rin ang pagpili kung paano ko ito gagamitin. Minsan, nararamdaman ko pa rin ang init sa dibdib, lalo na tuwing gabi ng kabilugan ng buwan. Pero natutunan ko ng patahimikin ang apoy sa loob. Hindi para itago, kundi para kontrolin. At ngayong isinusulat ko ang kwentong ito, nais ko lang iparating, hindi lahat ng aswang ay kasamaan. At hindi lahat ng anak nila ay nilalang ng dilim. Minsan, may mga kwentong hindi kayang unawain ng siyensya o relihiyon. Pero totoo sila, at isa ako sa mga nabuhay para magkwento nito. Hindi ko alam kung muling babalik pa ang aking ama. Hindi ko rin alam kung anong papel ang nakalaan para sa akin. Pero handa na ako. Dahil sa baryo nila nanay, natutunan kong harapin ang kadiliman. At mula noon, dala ko na ang liwanag kahit saan man ako magpunta.